Hello, ako na naman to. Nagbabalik ang inyong lingkod, Kusinerong Mayor. At ngayon meron akong kasama na sa hindi inaasahan ay nagsama dahil kapitbahay lang pala namin siya, yung ate niya. Dati rin siyang isang seaman sa cruise, isang kusinero rin. At ngayon nandito na sa Australia. Ilang taon ka na sa? 5 years. Pakilala ka muna pala. Ako nga pala si Ellie from Bicol. Yun. Kababayan ko na taga Bicol rin, pero taga Camarines Norte. Ngayon, meron sa akin nagtatanong na sabi niya, in terms of salary and cost of living, ano po mas maganda? Sa sea base o dito sa Australia? So sagutin muna natin yung tanong niya about sa cost of living. Okay, sige. So cost of living, of course, mananalo yung barko kasi wala kang gagastusin. Libre lahat. Oo, yun yung maganda sa barko na kasi wala kang gagastusin. Pero dito sa Australia is considered as one of the expensive countries in the world. So gagastos ka, especially in Sydney, on whatever, Melbourne or Perth, gagastos ka talaga. So when it's come to gastos, gagastos ka sa cost of living. But on the salary based, so yung sahod mo sa barko na is buwanan, matatanggap mo dito sa Sydney or whatever part of Australia, it's gonna be fortnightly or weekly. So weekly basis kami dito ngayon. So mas tataas yung sahod mo, depende kung gaano ka kagastos. So kung maluho ka, wala mangyayari sa sahod mo. Yun lang yung best possible answer is pagbabudget. Kasi kung nasa barko ka o nasa land base ka, kung maluho ka talaga, wala mangyayari sa sahod mo. So yun yung proper way na masagot yung tanong na yun. Saka sa barko, di ba, may tax ka bang binabayaran? Kasi ako wala akong binabayaran. Walang tax sa barko. Dito meron. Kumusta yung tax dito? Mataas. So kailangan mo talaga mag-budget. Yun yung pinaka possible answer doon. Para sa iyo, ano yung mas malaking sahod, sa barko o dito? Dito. Obviously dito. Kasi dito talagang meron kang financial freedom na tinatawag kumpara sa barko. Kasi sa barko, buwanan, ang hirap mag-budget. Dito, weekly, fortnightly, makakapag-budget ka na maayos. As long as na marunong ka mag-handle ng pera. Yun lang yung pinaka doon, magandang gawin. Tama. Saka dagdagan ko lang yung yung sagot. Kasi sa barko, maliban na lang sa iyo sa cruise ship, sa amin wala talagang makikitang sideline kung gusto mong ng extra. Wala, kung anong sahod mo yun na talaga. Dito, kung masipag ka lang at hindi ka maarte, marami kang makukuha ang sideline, lalo na kung talagang gusto mong makaipon ng medyo malaki. Oo, ganun talaga. Oo. So, tapos, yung work-life balance, yun. wala 2 days masabi. off, 5 days work sa mga full-time. Sa mga estudyante, obviously, 24 hours. 24 hours. So, ganun yung mangyayari. 3 days yun, kung 8 hours a day. So, Okay na rin, hindi ka gaanong stress, hindi ka gaanong pagod. di kagaya sa barko na 7 days a week, tapos papasok ka na maaga, sobrang aga, within 8 to 9 months ang mangyayari dito. Automatically, 1 week, meron kang 5 days na work sa mga full-time and 2 days off. So, depende pa yon. Ilang oras yung yung trabaho mo sa barko noon? Per day. Hindi ko binibilang kasi mawawalan ako ng gana, pero 12 hours, 10 to 12 hours. Dito, 8. 8 hours to. 6 to 8, Na rin yun. depende kung double shift ka kasi hindi naman 42 hours yung legal or 38 to 42 yung legal. So, depende na mag-overtime ka na nun. Sa barko fix, 8 to 12, minsan 10 to 14. Pero yung overtime niya kung sakali naman na meron, bayad din yan? Babayaran ng employer kasi nga, kailangan maging fair sila, otherwise marireport sila as fair work or depende sa usap niya ng employer kung paano discount niya. Diba? Kasi sa amin sa merchant ship, iba-iba. Iba sa akin sa Greek company ako. Yung overtime namin doon fix. So lumagpas ka man o kumulang, talagang fix na yung sahod mo. Kaya mas pipiliin mo na lang na wag na lang Huwag ka na mag-overtime. mag-overtime. Pero hindi talaga maiwasan kasi minsan yung provision dumadating ng hating gabi, madaling araw. Yun talaga yung pinaka-difficult yung provision halimbawa, kasi pag madaling araw, diretso na yung trabaho mo. Kasi alangan niya, matulog ka pa. Kakape na lang. Yung pinakamahirap na part doon. Pero ayun na. Sa barko is barko, work is work then. Ilang taon ka nagbabarko? Naka 4 contracts ako. Apat na kontrata rin. So lahat cruise line, Princess and Royal Caribbean. So hanap lang ng opportunity dito sa Sydney. That's why I'm here now. So ganun ginawa ko. Ano para sa iyo ang pinakamagandang karanasan mo sa pagbabarko? Pagbabarko is yung experience na nagain ko. So lahat ng knowledge about different cuisines na dinala ko dito nung pagdating ko dito na naging madali kasi alam ko na yung gagawin. So meron akong idea roughly, halimbawa kung anong cuisine, Italian na meron akong idea.
American, meron akong Kasi idea. halos same lang naman. Sa cruise ship, international cuisine. Dito, international din kasi International din. multi, ano tayo Very dito. diverse ang diverse. Sydney, especially Oo. sa mga iba-ibang lahi, nandito na lahat. So, ganun kagandahan dito, di ba? Uulan na ata, kaya So- baka meron kang gustong batiin, binibigay ko sa iyo yung camera. Batiin mo na yung gusto mong batiin dyan. Binabati ko na lahat ng mga seaman dyan sa atin na nangangarap na pumunta dito. So, keep going lang guys. So, dadating din yung break nyo na makapunta dito. Oh, tama. Just do your research, magtanong kayo, huwag kayong mahiya sa mga vloggers, nandyan sila lahat na sasagutin yung tanong nyo. So, maraming videos na makakatulong. Oo. Yun. Oh, so muli, ako ang inyong lingkod, Kusinerong Mayor, at ingat dyan. Signing off.